Makinig kayo, mga kaibigan, dahil may nangyaring hindi kapanipaniwala. Isang grupo ng mga babaeng estudyante mula sa isa sa nangungunang 1% ng mga piling paaralan sa Moscow, Russia, ang nagtungo sa Pilipinas para sa isang educational tour. Ngunit, 5 minuto pa lang matapos lumapag sa paliparan ng Maynila, nagsimula na silang tumawag sa kani-kanilang mga magulang. Mama, pakihanap po ng impormasyon tungkol sa mga unibersidad dito. Papa, bakit wala tayong kahit isang ganitong bagay sa Russia? Ano ba talaga ang nangyari? Kahit ang aming gurong veterano na si Guro Alexei Kovalenko, na 15 taon nang nagtuturo at nakapaglakbay na sa 30 bansa, ay nagsabi, ito ang unang beses na tumanggi ang mga estudyante na umuwi. Sa loob lamang ng 1 oras ang maikling biyahe mula sa paliparan patungo sa hotel ay ganap na nagbago ang pananaw sa buhay ng mga elite na estudyante ng Russia. Mga babaeng naglalakad ng mag-isa sa hating gabi. Isang lungsod na tila hindi natutulog. 24/7. At ang mga taong taga roon na nagpaparamdam sa mga dayuhan na para silang pamilya. Pagbalik nila, isang video na inupload ng mga estudyante ang tuluyang nagpaingay sa social media ng Russia at dinagsa ng tawag ang paaralan mula sa mga magulang na nagsasabing, gusto naming ipadala rin ang aming mga anak sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Pakinggan natin ngayon ang tunay na larawan ng Pilipinas. Sa mata ng isang banyagang guro. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang like at subscribe para maging malaking tulong ito upang makapagbahagi pa kami ng maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Alexei Kovalenko, isang guro sa International School sa Moscow, Russia, sa loob na ng 15 taon. Noong nakaraang taglagas, naranasan ko ang pinaka hindi malilimutang educational tour sa aking buhay. Ang destinasyon, ang Maynila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa pinakapinapaboran at prestihiyoso sa Moscow. Ang 22 babaeng estudyante na sumama sa biyaheng ito ay nagmula sa pinakamataas na antas ng lipunan ng Russia, mga anak ng mga diplomatiko, negosyante, doktor, at abogado. Inihanda ng kanilang mga magulang ang espesyal na biyaheng ito 1 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 15 taon kong pagtuturo, nakasama ko ang mga estudyante sa mahigit 30 bansa. Naranasan namin ang halos lahat ng pangunahing lungsod sa Europa, ang mga prestihiyosong lungsod sa Amerika, maging ang Tsina. Kaya naman, sa totoo lang, naisip ko na ang biyaheng ito sa Pilipinas ay isa lamang sa karaniwang educational tour. Ang oras ng pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay lampas na ng 11 ng gabi. Pagbaba namin sa eroplano at pagpasok sa terminal, doon naganap ang unang pagtataka. Sa kabila ng hating gabi, ang buong paliparan ay gumagana ng perpekto, para bang tanghaling tapat. Sa paliparan ng Moscow, pagsapit ng samping ng gabi, halos lahat ng tindahan ay sarado na at kakaunti na ang mga empleyado, ngunit iba sa Pilipinas. Sa bawat counter ng impormasyon, may mga empleyadong nakangiti at handang tumulong. Ang mga janitor ay mabilis na nagpupuna sa bawat lugar na nadaanan ng mga pasahero. Ang sahig ng paliparan ay kumikinang na parang salamin. Nagulat din ako nang dumaan kami sa palikuran. Nakita ko ang isang janitor na yumuyuko at bumabati sa mga pasahero sa mismong pasukan ng palikuran. Isang senaryo na hindi namin maisip sa Russia. Habang naghihintay kami sa immigration, tiningnan ko ang mga mukha ng mga estudyante. Lahat sila ay dilat na dilat ang mga mata, nagmamasid sa paligid. Lumapit sa akin ang isa at nagtanong, Guro, bakit napakalinis at napakaliwanag ng paliparan na ito? Wala rin akong maisagot. Nang tumayo kami sa harap ng immigration counter, sumunod ang pangalawang sorpresa, sa kabila ng hindi inaasahang pagdating ng grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga empleyado ng paliparan. Sa halip, agad na nag-deploy ng isang interpreter na marunong mag-Russian. Isinasaalang-alang niya ang edad ng mga estudyante. At dahan-dahan, magalang niyang ipinaliwanag ang lahat ng sitwasyon. Mula sa patnubay sa akomodasyon hanggang sa schedule ng kinabukasan, malinaw siyang tumulong at patuloy na nagtatanong kung mayroon kaming anumang abala. Ang pinakakahanga-hanga ay ang automated immigration system. Kung may estudyante na nag-aalangan sa harap ng makina,
agad na lumalapit ang isang opisyal at magiliw itong inaaalalayan. Ang screen ay sumusuporta sa iba't ibang wika, kabilang ang Russian. Ito ay dinisenyo upang maging madaling gamitin ng mga estudyante. Nakakagulat din ang proseso ng pagkuha ng bagahe. Ang posisyon ng mga bagahe ay ipinapakita sa malaking screen ng real-time. Sa Russia, madalas na umaabot ng 1 oras ang paghahanap ng bagahe. Lahat ng sistema ay gumana ng tumpak at mabilis. Habang naghihintay kami sa limousine bus na maghahatid sa amin sa hotel, malinaw na nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Ang kaba na naramdaman nila sa isang hindi pamilyar na bansa ay napalitan ng pananabik at matinding pag-usisa. Sumakay kami sa bus, lampas na sa hating gabi. Ang loob ng bus ay malinis at komportable ang mga upuan. Nang malamang mga dayuhan kami, nagbigay ng maagap na anunsyo ang driver sa Ingles. Ipinaliwanag niya na aabuti ng halos 1 oras ang biyahe patungo sa sentro ng Makati at hiniling niya sa aming ikabit ang seatbelt. Nang umalis ang bus, bumukas ang tanawin sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga kalsada at maayos na gumagalaw ang mga sasakyan. Ang gabi sa Moscow ay madilim at nakakaramdam ng panganib, ngunit dito, ibang-iba. Pagdating namin sa Maynila, ang pinakaikinagulat ng mga estudyante ay ang mga convenience store na nakikita nila sa labas ng bintana. Kahit madaling araw na, maliwanag ang ilaw at natural na lumalabas-masok ang mga tao. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay nagsasara pagsapit ng sampeng ng gabi. Ang mas nakakagulat na senaryo ay ang mga kabataang babae na umuuwi ng mag-isa. Lampas na ng uwan ng madaling araw, at may mga babaeng naglalakad ng mag-isa sa kalye. Wala silang bakas ng pagkabalisa. Isang senaryo na hindi namin kailanman maisip sa Russia. Dahil sa kultura namin, ang maglakad ng mag-isa sa gabi ay itinuturing na mapanganib. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, bumungad sa amin ang matataas na gusali. Ang night view na nakita namin mula sa tulay na tinatawid namin sa ibabaw ng Ilog Pasig ay nakamamanghang ganda. Mas enggrande at moderno kaysa sa anumang lungsod sa Europa. Ang oras ng pagdating namin sa hotel ay 2:36 ng madaling araw, ngunit nakakagulat, ang paligid ng hotel ay mukhang puno pa rin ng buhay. May nakita kaming mga kainan na bukas ng 24 na oras at may mga parokyano sa convenience store. Sa Moscow, sa ganitong oras, tahimik na ang gabi at tulog na ang lahat. Naranasan namin ang huling sorpresa habang nagche-check-in. Isinasaalang-alang ang edad ng mga estudyante. Ang mga kawani sa front desk ay nagtalaga ng mga kwarto sa isang tahimik na palapag. Ipinaliwanag din nila ng detalyado ang oras ng agahan kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad. Higit sa lahat, nakakaantig ang taos-puso nilang pagbati ng mabuhay at maligayang pagdating. Sa elevator patungo sa kwarto, sinabi sa akin ng isang estudyante, ibang-iba pala ang Pilipinas sa inakala ko. Tumanggo ang iba pang mga estudyante. Sinabi nila na kahit papunta pa lang kami mula sa paliparan, pakiramdam nila ay nakaranas na sila ng isang mundong napakalayo sa Russia. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nasasabik na ako sa mga kaganapan na mararanasan namin ng mga estudyante sa susunod na mga araw. Hindi ko man lang naisip noon kung gaano pa kami sorpresahin ng bansang Pilipinas. Kinabukasan ng umaga o dapat kong sabihin, pagkatapos ng ilang oras bandang 6 ng umaga, ilang estudyante ang nagising dahil sa jet lag. Narinig ko ang bulungan sa pasilyo na nagugutom na sila. Nag-alala ako. Inakala ko na mahirap makahanap ng bukas na kainan sa ganitong oras. Sa Moscow, hindi madaling makahanap ng kainan na bukas bago mag-8 ng umaga. Nang magtanong ako sa front desk ng hotel, nakangiting sumagot ang isang kawani. Aniya, may isang 24 oras na karinderya, maliit na kainan sa katabing gusali. Nagulat ako na posible palang kumain ng maaga sa umaga. Sumama ako sa 7 estudyante at nagtungo kami roon. Alas, asiksisapat pa lang ng umaga, abala na ang kalye. Mga office mate na papasok, mga taong nagjo-jogging, at mga taong lumalabas mula sa convenience store. Ang madaling araw sa Moscow ay balot sa katahimikan, ngunit dito sa Maynila, tila nagsimula na ang araw. Pagbukas ng pinto ng kainan, sumalubong sa amin ang mainit na hangin kasabay ng amoy ng pagkain.
Ilang parokyano na ang kumakain. Isang middle-aged na lalaki ang nakaupo ng mag-isa, nagbabasa ng dyaryo habang kumakain, isang young professional na nagtatrabaho sa laptop, at mga call center agent na mukhang katatapos lang sa night shift. Nang makita ang menu, sumunod ang pangalawang sorpresa. Ang presyo ay napakamura. Ang tapsilog sinangag, itlog, at tapa, at mga ulam na may kanin ay nagkakahalaga lamang ng ilang daang piso. Kung i-convert sa pera ng Russia, ito ay hindi kapani-paniwalang mura. Sa Moscow, kailangan ng mas malaking halaga para makakain ng ganito. Ang nagtatrabaho sa counter ay hindi nagpakita ng anumang pagtataka nang makita kaming mga dayuhan. Nagpaliwanag siya ng menu sa Ingles at nagrekomenda ng mga pagkaing madaling kainin ng mga estudyante. Sinabi niya na posibleng ayusin ang anghang para sa mga estudyanteng hindi kumakain ng maanghang. Ang bilis ng paglabas ng pagkain ay nakakagulat din. Pagkalipas lang ng 5 minuto, nakahain na ang lahat ng pagkain sa mesa, tapsilog, longganisa, pansit. Ang mga estudyante ay kalahating mausisa, kalahating nag-aalala sa unang pagkakataon nilang kumain ng pagkaing Pilipino. Ang pinakaikinagulat nila ay ang silog ang ulam, na may sinangag at itlog, simple ang hitsura, ngunit perpekto ang lasa. Mayaman sa sangkap at tama ang alat. Mabilis na naubos ng isang estudyante ang 2 tapsilog. Pinuri niya na hindi sila makakakain ng ganito kasarap na pagkain sa ganoong murang presyo sa Moscow. Nang magbayad kami, muli kaming nagulat. Kahit 7 tao ang nabusog, napakababa ng kabuuang halaga. Hindi ka pani-paniwala kung i-convert sa pera ng Russia. Tumpak na binilang ng kahera ang sukli at sinabi, "Salamat po, bumalik po kayo." Nagtanong pa siya kung gusto ba namin ang pagkain at nagrekomenda ng iba pang menu. Ang ganitong uri ng Filipino hospitality ay mahirap maranasan sa mga kainan sa Russia dahil ang mga empleyado sa Moscow ay madalas na walang gana at mabagal ang serbisyo. Paglabas namin sa kainan, sunod-sunod na papuri ang sinabi ng mga estudyante. Masarap ang pagkain, mura ang presyo, at maganda ang serbisyo. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store dahil gusto ng mga estudyante ng merienda. Pagpasok namin, isa pang sorpresa ang naghihintay. Kahit madaling araw, ang convenience store ay malinis na parang isang department store at punong-puno ng paninda. Ang pinakaikinagulat nila ay ang dami ng bagay na kayang gawin sa convenience store. Hindi lang ito lugar para bumili ng gamit, maaari ring magpadala ng package, magbayad ng utility bills, at mag-transact ng simpleng banking. Ang mga tindahan sa Russia ay nagbebenta lamang ng simpleng groceries, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na mall. Ang bawat estudyante ay pumili ng kani-kanilang paboritong merienda. Mausisa nilang tiningnan ang mga Pinoy na snack at drink. Lalo na silang nagtaka sa mga palamig at milk tea na may iba't ibang kakaibang lasa. Ang pagbabayad ay mabilis at magalang ang kahera. Hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalangan nang makita kaming mga dayuhan. Sa halip, binati niya kami sa Ingles at sinabing, "Welcome sa Pilipinas." Paglabas namin, sinabi ng isang estudyante, ang Pilipinas ay isang bansang 24,007 na maginhawa. Nakakagulat na kaya mong gawin ang lahat ng kailangan mo anumang oras. Aniya, iba talaga sa Russia kung saan halos lahat ng tindahan ay sarado kapag linggo. Pabalik sa hotel, nagulat din kami sa kalinisan ng kalye. Walang kahit isang basura. Napakalinis. Nakakita kami ng mga taong nagwawalis kahit maaga pa. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang buhay na organismo. Ang Moscow ay kadalasang malinis lang sa mga tourist spot, ngunit ang mga residential area ay madalas na magulo, ngunit iba sa Maynila. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang estudyante. Nakita nila kami at nagtanong kung saan kami galing. Nang ikuwento namin ang tungkol sa aming agahan, lahat sila ay napainggit. Sabi nila, gusto nilang sumama sa susunod. Sinimulan namin ang aming opisyal na paglilibot sa Pilipinas kasama ang mga estudyante. Ang unang destinasyon ay isang parke sa tabi ng ilog na inirekomenda ng kawani ng hotel. Aniya, ito ang pinakamagandang lugar upang makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Ang pagsakay sa LRT, linya ng tren,
ay isa ring bagong karanasan para sa mga estudyante. Pagpasok pa lang sa istasyon, nagulat na ang mga estudyante. Napakalinis ng loob ng istasyon. Ang mga tile ay kumikinang at ang mga dingding ay malinis. Iba talaga sa madilim at lumang pakiramdam ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Napakalalim ng pagbaba namin. Ang mga pasilidad ay perpektong naitayo sa ilalim ng lupa. Maganda ang ventilation, kaya halos hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Komportable ang hangin. Pagdating sa platform, dahil tapos na ang rush hour, hindi na gaanong marami ang tao. Ngunit nakakagulat ang hitsura ng mga tao roon. Lahat sila ay nakapila ng maayos. Sinusunod nila ang mga linyang nakapinta sa sahig, nakapila ng dalawang hanay. Nagulat ulit ang mga estudyante nang makita ang electronic board, tumpak na ipinapakita kung ilang minuto ang pagdating ng susunod na tren. Tiningnan ng isang estudyante ang kanyang relo upang kumpirmahin. At totoo, eksaktong dumating ang tren sa oras na iyon. Pagdating ng tren, kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Matapos makalabas ng lahat, saka lang sila sumakay ng maayos, nang walang tulakan at gulo. Isang senaryo na hindi nakikita sa subway ng Moscow. Nakakagulat din ang loob ng tren. Napakalinis. Walang graffiti sa mga upuan. At malinis ang sahig. Kumikinang din ang mga hawakan. Tamang-tama ang aircon, kaya malamig at kaunti lang ang ingay, kaya madali ang pag-uusap. Tumingin ang isang estudyante sa labas ng bintana at sinabi, "May internet kahit nasa loob ng tren." Isang bagay na hindi nila maisip sa Russia. Nagsimula silang magpadala ng mga larawan sa kanilang mga kaibigan sa Russia ng real time. Dumating kami sa destinasyon at lumabas sa lupa. Nagsigawan ang mga estudyante nang makita ang malaking ilog na bumungad sa aming harapan. Malaking ilog, mga parke sa magkabilang panig, at mga matataas na gusali sa malayo ganap na naiiba sa vibe ng ilog sa Moscow. Pagpasok namin sa parke, lalo kaming nagulat. Maraming mamamayan ang nag-iihersisyo. Mga taong nagjo-jogging, nagbibisikleta nakakagulat na napakaraming tao. Ang pinakakahanga-hanga ay ang mga pampublikong exercise equipment. Nakita namin ang mga mamamayan na nag-iihersisyo gamit ang mga kagamitan na nakakabit sa tabi ng ilog. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang karatula na nagsasabing libreng gamitin ang lahat ng ito. Sa Russia, kailangan mong magbayad para makapag-ehersisyo sa gym, ngunit dito, libre. May isang matandang lalaki na gumagamit ng equipment. Naglakas loob ang isa sa mga estudyante na makipag-usap sa kanya. Bagamat hindi siya masyadong nakakaintindi ng Ingles, nagkaunawaan sila sa pamamagitan ng sign language. Sinabi ng matanda na araw-araw siyang nag-iihersisyo rito para sa kalusugan. Habang naglalakad kami sa tabi ng bike lane, isa pang kultura ang nadiskubre namin, ang sistema ng pag-arkila ng bisikleta. Ito ay isang pampublikong rental bike. Sinabi nila na madaling arkilahin gamit ang smartphone. Sinabi ng mga estudyante na mayroon ding katulad na sistema sa Russia, ngunit mas maliit ang sukat nito. Umupo kami at nagpahinga sa isang bench sa parke. Paglingon namin, marami ring pamilya ang naroroon. Mga tatay na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak. Mga nanay na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang payapang larawan ng pang-araw-araw na buhay. Lalo akong humanga sa mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga pet. Nakalish ang mga aso at may dala silang bag para sa dumi ng kanilang alaga. Nakita ng mga estudyante ang isang lalaki na naglilinis ng dumi ng kanyang aso at tumango sila. Anila, ito ay patunay ng mataas na civic consciousness. Ang pinakanakakagulat na sandali sa parke ay noong tanghalian. May mga food stall at maliliit na cafe sa paligid. Ang mga estudyante ay bumili ng take-out na lunch sa isang stall at umupo sa tabi ng ilog upang kumain. Walang sinuman ang nagtapon ng basura ng basta-basta. Lahat sila ay nagtipon ng kanilang basura at inilagay sa basurahan. Sabi ng isang estudyante, "Napalaking parke nito, ngunit wala ni isang basura." Aniya, sa Russia, kapag weekend, umaapaw ang basura sa mga parke. Ngunit iba rito. Ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng kalinisan.
Umalis kami sa parke bandang hapon. Sinabi ng mga estudyante na hinding-hindi nila malilimutan ang tanawin na nakita nila sa tabi ng ilog. Isang kultura na ligtas, malinis, at may paggalang sa isa't isa. Iyan ang nag-iwan ng pinakamalaking impresyon sa mga estudyante. Para sa iskedul sa hapon, nagtungo kami sa isang shopping mall kung saan may isang malaking bookstore. Gusto ring mag-shopping ng mga estudyante, ngunit may lugar muna akong gustong ipakita sa kanila. Iyon ay ang sikat na design library. Naisip ko na ito ang lugar upang makita ang isang bahagi ng kultura ng edukasyon sa Pilipinas. Pagpasok namin sa mall, nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Nakakagulat na mayroong ganoong kalaking shopping mall. Dahil sa mataas na kisame at maliwanag na ilaw na parang natural na araw, hindi mo mararamdaman na nasa loob ka ng gusali. Habang papunta sa library, tiningnan ng mga estudyante ang mga tindahan sa paligid. Iba't ibang brand ang nakahanay. Lalo na ang mga Filipino beauty products ang nakakuha ng interes ng mga babaeng estudyante. Pinagpasyahan naming bumalik na lang dito mamaya at nagtungo muna sa library. Nang dumating kami sa library, naputol ang dila ng mga estudyante. Isang dambuhalang bookshelf na umaabot hanggang kisame. Maraming libro ang ipinakita na parang art piece. Para itong isang obra maestra kaysa isang library. Ngunit hindi ang arkitektura ang gusto kong ipakita sa mga estudyante. Ito ay ang mga taong nagbabasa ng libro sa loob ng library. Kahit hapon ng isang weekday, maraming mamamayan ang nagbabasa. Nakakakuha sila ng upuan at seryosong nagbabad sa pagbabasa. Ang lalong nakakagulat ay ang mga kabataang professional, mga empleyado ng BPO na naroroon. Kahit tapos na ang lunch break, may mga nakasuot ng corporate attire na nagbabasa. Nagtanong ang isang estudyante, hindi po ba sila nagtatrabaho? Ipinaliwanag ko na marahil ay dumaan lang sila sandali gamit ang kanilang oras ng pahinga. Pinuri ng isang babaeng estudyante ang kultura ng pagbabasa sa library tuwing break. Aniya, sa Moscow, halos lahat ng tao ay umiinom ng kape o nagyoyosi tuwing break, ngunit iba ang mga tao sa Pilipinas. Tila mahalaga sa kanila ang pag-aaral. Nanatili kami sa library ng halos isang oras. Ang bawat estudyante ay tumingin sa mga librong interesado sila. May mga estudyanteng tumitingin sa mga Tagalog language learning book at may mga tumitingin sa mga libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami ring estudyante ang nagbasa ng mga booklet na nagpapakilala sa Pilipinas na nakasulat sa Ingles. Paglabas namin sa library, nakipag-usap ako sa mga estudyante. Sabi ng isang estudyante, parang alam ko na kung bakit umuunlad ang Pilipinas. Aniya, dahil may kultura ang mga tao na patuloy na nag-aaral. Ang ganitong uri ng passion para sa pag-aaral ang nagpapaunlad sa bansa. Kinabukasan ng hapon, dumating kami sa isang lugar ng mga kabataan. Gusto kong ipakita sa mga estudyante ang kultura ng mga kabataang Pilipino. Paglabas pa lang namin sa istasyon ng tren, agad na napuno ng sigla ang mga estudyante. Musika ng mga street performers, tawanan ng mga tao, at mga kabataan na may kakaibang fashion pagdating namin sa kalye. Ang una naming nakita ay ang street live performance. May isang grupo na sumasayaw sa tabi ng kalsada. Nagpapakita sila ng matinding sayaw sa saliw ng musikang Pinoy hip-hop. Maraming tao ang nakapaligid at nanonood. Huminto rin ang mga estudyante. Pagkatapos ng performance, pumalakpak ang mga manonood. Ilang tao ang naglagay ng pera sa hat ng mga performer. Nagpasalamat ang mga performer at bumati. Pinuri ng isang estudyante na napakataas talaga ng antas ng street performance rito. Aniya, mayroon ding street live sa Moscow, ngunit hindi ganito. Naglakad pa kami at nakakita ng isa pang grupo ng performer. Sa pagkakataong ito, isang grupo na nagpe-play ng instrumento. Nag-rock music sila gamit ang gitara at drum. Sumasayaw ang mga estudyante ayon sa ritmo. Nadama namin na ang musika ay tumatawid sa hangganan ng bansa. Nagpunta kami sa isang lugar kung saan mayroong handicraft market. Ang mga kabataang artist mismo ang nagbebenta ng kanilang mga ginawa, mga accessories, painting, handmade goods. Curious na tiningnan ng mga estudyante ang mga paninda. May ilang estudyante na huminto sa isang booth. Ito ay mga earrings na may modernong disenyo,
na may halong tradisyon ng Pilipinas. Nagpaliwanag ang nagbebenta sa Ingles. Aniya. Ito ay pinagsamang tradisyon ng Pilipinas at modernong panahon. Bumili ng isa ang isang estudyante. Aniya. Maganda ito bilang souvenir. Sa isa pang booth, nagbebenta sila ng mga calligraphy artwork, sining sulat, magandang mga letra na nakasulat sa Tagalog o Ingles. Humanga ang mga estudyante sa kagandahan ng mga letra. Humiling ang isang estudyante na isulat ang kanyang pangalan sa mga letrang Filipino. Masayang isinulat ito ng artist. Habang naglilibot sa market, sinabi ng mga estudyante na maganda na may espasyo para sa mga kabataang artist na malayang makapagtrabaho. Anila, walang gaanong ganitong pagkakataon sa Russia. Tila sinusuportahan ng Pilipinas ang kultura at sining. Huminto kami sa harap ng isang cafe. Nakakuha ng atensyon ang kakaibang interior nito. Pinaghalo ang vintage at modernong ilaw. Sinabi ng mga estudyante na gusto nilang pumasok. Kaya pumasok kami sa cafe. Ang loob ng cafe ay mas kahanga-hanga. May mga art piece na nakasabit sa dingding at may iba't ibang libro sa bookshelf. Hindi lang ito lugar para uminom ng kape, kundi isang espasyo ng kultura. Habang naghihintay kami sa aming inumin, tiningnan namin ang paligid. Maraming kabataan ang nagtatrabaho gamit ang kanilang laptop. May mga estudyanteng nag-aaral at may mga freelancer na nagtatrabaho. Ang cafe ay naging pangalawang workspace nila. Nang papalapit na ang gabi, lalong naging masigla ang kalye. Umilaw ang mga neon sign at lumakas ang tunog ng musika. Lumabas ang mga tao mula sa mga kainan at bar. Lubos na nabighani ang mga estudyante sa enerhiya na ito. Ang umaga ng huling araw ay dumating. Maagang gumising ang mga estudyante at nag-impake ng kanilang bagahe. Kailangan na nilang magtungo sa paliparan sa hapon. Pagkatapos ng agahan, nagpasya kaming magtungo sa Green Hills o Divisoria para sa huling shopping. Mula sa hotel, malapit lang ito sa lugar ng shopping. Maganda ring maglakad habang nilalanghap ang hangin sa umaga. Dahan-dahan naglakad ang mga estudyante habang tinitingnan ang huling tanawin ng kalye. Pagdating sa kalye, abala na ito ng maraming tao. Masiksikan dahil weekend. Nakahanay ang mga cosmetic store, tindahan ng damit, at variety store. Nagliwanag ang mga mata ng mga estudyante. Nauna ang mga babaeng estudyante sa cosmetic store. Narinig na kasi nila ang kasikatan ng mga Filipino beauty products. Pagpasok sa store, bumati ang mga sales clerk sa Ingles. Maraming tester na produkto. Mausisa na sinubukan ng mga estudyante ang mga produkto. Mabait na nagpaliwanag ang mga clerk. Nagrekomenda sila ng mga produktong bagay sa skin type ng mga estudyante at nagturo pa ng paraan ng paggamit. Humanga ang mga estudyante sa ganitong uri ng detalyadong serbisyo. Maraming produkto ang binili ng isang babaeng estudyante. Hindi lang para sa sarili niya, kundi pati na rin sa nanay niya, ate, at mga kaibigan bilang pasalubong. Masaya siya dahil abot kaya ang presyo at maganda ang kalidad. Bumili kami ng merienda sa food stall area. Nagsigawan ng mga estudyante nang tikman nila ang turon matamis na spring roll na may saging sa unang pagkakataon. Ang matamis at mainit na turon ay nagustuhan nila. Nag-enjoy sila sa kakaibang kultura ng street food ng Pilipinas. Pumasok kami sa isang souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay muling binigyan ng modernong interpretasyon. Mga keychain na may disenyo ng jeepney, t-shirt na may mga salitang Tagalog, pumili ang mga estudyante ng mga souvenir na iuwi nila. Binigyan ng espesyal na discount ng may-ari ng tindahan ang mga dayuhang estudyante. Aniya, salamat at bumisita kayo sa Pilipinas. Muli, humanga ang mga estudyante sa ganitong uri ng Filipino hospitality. Naramdaman nila ang init ng puso ng mga Pilipino. Nang magtanghali, naghanap kami ng kainan. Gusto ng mga estudyante na kumain ng lumpia, Filipino spring roll. Pagpasok sa kainan, abala ito sa dami ng dayuhang parokyano. May mga larawan at paliwanag sa Ingles ang menu, kaya madaling mag-order. Nang dumating ang lumpia at pansit, humanga ang mga estudyante. Napakaganda ng kulay at presentasyon. Tinuruan kami ng waiter kung paano kainin ang mga ito. Isawsaw sa suka. Ginaya ng mga estudyante at nag-enjoy.
Kahanga-hanga rin ang lasa. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang lumang simbahan, church, malapit doon. Naramdaman namin ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga makasaysayang gusali. Tahimik na hinangaan ng mga estudyante ang gusali. Nagustuhan nila ang payapang kapaligiran. Umupo kami sa hagdan ng simbahan para magpahinga sandali. Nag-usap kami tungkol sa aming mga karanasan sa loob ng ilang araw. Sinabi ng lahat na napakahalaga talaga ng oras nila sa Pilipinas. Anila, mas maganda ang karanasan kaysa sa inaasahan nila. Sabi ng isang estudyante, hindi ko talaga alam ang Pilipinas noon pero ngayon, ito na ang paborito kong bansa. Tumango ang iba pang estudyante. Anila, gusto nilang bumalik at manatili ng mas matagal. Pagkatapos ng tanghali, bumalik kami sa hotel at kinuha ang aming bagahe. Malapit na ang oras ng bus papunta sa paliparan. Masaya ang mga estudyante kahit mabigat ang kanilang mga shopping bag. Ang mga binili nila sa Pilipinas ay magiging mahalagang alaala. Sa bus papunta sa paliparan, tiningnan ng mga estudyante ang labas ng bintana. Tinitingnan nila ang mga tanawin ng lungsod na dumadaan. May isang tahimik na nagsabi, "Paalam, Maynila." Babalik ako, sigurado. Dumating kami sa paliparan. Ito ang lugar kung saan kami unang tumuntong ilang araw lang ang nakalipas. Ngunit ganap nang nagbago ang puso ng mga estudyante. Ang pag-usisa ay napalitan ng pananabik na makabalik. Habang nagche-check-in, nagpasalamat sila sa mga kawani. Anila, napakaganda talaga ng kanilang karanasan sa Pilipinas. Ngumiti ang mga kawani at sinabing, "Salamat, at sana ay magbalik tanaw kayo rito." Dumating kami sa paliparan ng Moscow kinabukasan ng umaga. Sinalubong kami ng mga magulang. Excited na nagkuwento ang mga estudyante tungkol sa Pilipinas. Nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga magulang at sila ay nagulat. Kinabukasan ng pagbalik namin sa paaralan, naganap ang isang malaking pangyayari. Nagsimulang mag-post ang mga estudyante ng mga larawan at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas sa social media. 10 post ang lumabas sa photo sharing app. Ang reaksyon ay nagpumutok. Nagulat ang mga kaibigan nila sa Russia. Anila, hindi nila alam na ganito na pala kaunlad ang Pilipinas. Daan-daang comment ang dumating. Karamihan sa reaksyon ay, "Gusto ko ring pumunta." Isang video ng isang estudyante ang lalo na naging sikat. Ito ay video nila na kumakain sa isang 22 oras na kainan sa gabi. Kinuha nila ang eksena ng mga babae na kumakain ng mag-isa ng komportable. Umabot sa 300,000 ang views nito. Pagkatapos nito, tumaas ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang naging pangunahing paksa sa pagpupulong ng mga magulang. Dumami ang mga magulang na gustong ipadala ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Ako rin ay hiniling na magbigay ng espesyal na lecture sa paaralan. Hiniling nila na ibahagi ko sa ibang estudyante at mga guro ang aking karanasan sa Pilipinas. Napuno ang auditorium. Lahat sila ay gustong malaman ang tungkol sa Pilipinas. Sa lecture, totoo kong sinabi ang nakita ko sa Pilipinas. Idiniin ko ang efficiency ng sistema, ang antas ng civic consciousness ng mga mamamayan, at higit sa lahat, ang hospitality sa mga dayuhan. Nakatutok ang mga estudyante at guro. Tumagal ang oras ng tanungan. Gustong malaman ng lahat ang tungkol sa Pilipinas. Talaga bang ligtas ito? Kumusta ang antas ng edukasyon? Kumusta ang halaga ng pamumuhay? Sinagot ko ayon sa aking karanasan. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit. Sabi nila, gusto nilang mas matuto pa tungkol sa Pilipinas. May mga estudyanteng nagsimulang manood ng mga Filipino series at may mga estudyanteng gustong tikman ang pagkaing Pilipino. Ilang buwan na ang nakalipas at ngayon, naghahanda na ang aming paaralan para sa exchange program sa Pilipinas. Mas maraming estudyante ang inaasahang bibisita sa Pilipinas sa susunod na taon. Ang mga estudyanteng nakapunta na sa Pilipinas ay nagbibigay ng payo sa mga nakababata sa kanila. Anila, gusto nilang maranasan din ng mga nakababata ang Pilipinas na naranasan nila. Ang aksidenteng biyaheng iyon ay nagpabago sa aking buhay. Nakilala ko ang bansang Pilipinas at nakapagpakita ako ng isang bagong mundo sa maraming estudyante.
madalas pa rin naming pinag-uusapan ng mga estudyante ang tungkol sa panahong iyon. Ang oras na iyon sa Pilipinas ay naging hindi malilimutang alaala para sa aming lahat. At ang karanasang iyon ay naging isang maliit na tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na isang banyagang bansa para sa amin. Ito ay naging isang bansang gusto naming pag-aralan, isang bansang gusto naming puntahan, at isang bansang iginagalang namin. Isang malaking pagbabago na ginawa ng isang maliit na biyahe. Ito ang pinakamakabuluhang karanasan sa aking 15 taon ng pagtuturo. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Kumusta ang kwento ng 48 oras na educational tour ng mga piling babaeng estudyante ng Russia sa Pilipinas? Mag-iwan ng comment ng suporta para sa mga bida ng kuwento. Inihandog sa inyo ang kuwento mula sa Inspirational Station. Kung nagustuhan ninyo ang kuwento, paki-like at subscribe. Salamat sa panonood.